Kasi nga kanina umalis na si presidente, nagpunta siya sa kanyang 2-day state visit sa Brunei. Kanina yan. Bago tayo magpatuloy, mag-shoutout din tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala sa Pilipinas na para sa inyong mga minamahal sa buhay, gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Kuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Panoorin natin yung kanyang pre-departure speech. Chief of Staff and the commanders of the different services, PNP Chief By the way, General Romel Marbil. By the way, kung papansinin nyo mga Kojero, parang wala si Sara ngayon. Usually, di ba, nandiyan si Sara pag pre-departure speech. Usually, magkatabi sila ni Lisa doon sa may, yung sa gitna, sa bandang harap. Usually, magkakasama sila eh. Ngayon, wala. Absent ang lola mo. Absent siya. Di ba? Oh, walang representation ng Office of the Vice President. Sige, play natin. Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Ronnie Hill Gavan, and of course, our good First Lady, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Before I begin my formal departure statement, nais ko sana makapagbigay ng counting report sa taong bayan tungkol sa mga pangyayari sa pagdaan ng Typhoon Agon. Sa kasalukuyan, ang aming nakita ay tinamaan ang Region 4, 5, 6, 7, and 8. At ang apektado ay 12,043 families, 26,726 persons. 3 airport at saka 29 na seaport ang naging non-operational dahil nga sa pagdaan ng bagyo. Tapos sinisisi ni Digong si Presidente. Mr. President, kayo pa sinisisi ni Digong dyan. Alam nyo ba yun? Just in case hindi nyo po alam. FYI lang po. Kayo po ang sinisisi ni Digong dyan. Kasi dahil daw sa inyo, na-cancel yung hakbang ng Maisog. Hindi raw nakasakay ng eroplano yung mga gustong bumisita sa hakbang ng Maisog. Diba? Intindi. Sa kasalukuyan, 6 na lungsod at bayan ay nakaramdam ng tinatawag na power outage o brownout. At saka nagkaroon ng 13 flooding incidents at 3 rain-induced landslide. Ibig sabihin, bumagsak ang ulan at dahil doon gumuho ang lupa. Kagaya ng dati, lahat ng aming ginagawa ay in coordination. Siyempre, ang first responder lagi dyan, ang ating mga LGU. Kaya as usual, they have brought all their energies together at the very first instance. At nasabayan naman, nasundan kaagad ng national government sa pamamagitan ng pagbigay ng assistance, rescue, search and rescue na ginawa. Ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga ngailangan tayo ay gagawin natin. Nakapaghanda rin tayo ng 841 search and rescue retrieval teams na nanggagaling sa AFP, sa Coast Guard at sa BFP. 465 transportation assets ang madi-deploy and 436 emergency telecommunications equipment ready for deployment dahil alam naman natin na ang hirap na makapagdala ng relief goods hanggat may communication tayo, kaya lagi nating inuuna yan.
Kaya't tuluyan kong inatasan ang DSWD, ang DA, DOH para makapagbigay ng assistance sa lahat ng mga naging biktima ng Typhoon Agon. And dahil ang kasunod naman talaga lagi dyan ay kaya't naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira na infrastructure. Kaya't yun lang po, sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ating search and rescue efforts, patuloy pa rin ang ating nakapaglagay tayo ng bago pa dumating yung bagyo, nakapaglagay na tayo sa ng mga relief goods na malapit dun sa area na ating inaasahan na dandaan yung bagyo. Kaya't naka-ready naman sila lahat. Kaya't sa unang pagkakataon na makapasok ang ating mga puwersa, ang ating mga DSWD, ang ating Coast Guard, ang ating Search and Rescue, lahat na mga asset natin ay makapasok na kagad dahil nakahanda tayo mula pa nang dumating ang bagyo. So patuloy naman ang ating gagawin at hindi natin titigilan ito siyempre hanggang matapos ang ating pagtulong sa mga nasa land. Ilan yung casualty ngayon dito sa bagyo? 7 so far. Laki na improvement no? Ganun talaga pag pag hindi nakapenta nilang presidente. Ganun talaga pag hindi nakapenta nilang presidente, malino mag-isip. Wala, ay digonggong, wala kang kakasahan doon. Tulog lang sa Colombo. Natutulog lang yun habang bumabagyo. Tutulog lang yun, malamig daw eh. Ay, mga bobo na lang talaga maniniwala kay Digong, guys. Totoo lang, mga bobot, mga bobo, mga tanga na lang talaga maniniwala kay Digong. Promise. Sa mga naging biktima dito sa ating dito sa ating mga area na tinamaan ng Agon. So that is the interim report for now. We will keep you informed habang tumatagal at makita natin ang pagdaan na ng Agon at kung ano yung kailangan gawin doon sa mga naging biktima. Now I'd like to make my departure statement for the trip that I am embarking upon today. At the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muiz. Si BBM pala in-invite? Grabe naman. Ba't si BBM lagi na-invite, no? Nabalitaan nyo na ba sa Digonggong in-invite ng mga world leaders? Parang, mga diktador din, oh. Si Putin, si Xi Jinping. Mga diktador din, gusto siya. Ay, nako. Tuloy natin. Izzadin Waduhala, I will embark on a journey to Brunei Darussalam for a state visit. It's my first state visit to Brunei Darussalam, and it is part of my traditional tour of fellow ASEAN member states since I assumed the Philippine presidency 2 years ago. Brunei and the Philippines have enjoyed historically warm relations based on mutual respect and trust and confidence. Brunei has continuously been a reliable partner of the Philippines, and our countries have enjoyed extremely friendly relations since we established relations 40 years ago. Sa aking biyahe patungong Brunei, babaunin ko ang aking tungkulin at pangako na lalo pang palakasin at ang ating pagkakaibigan at pagtutulungan ng ating bansa sa ibang bansa kagaya ng Brunei Darussalam. And as soon as I arrive at Bandar Seri Begawan, I will be meeting with His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah to review the progress of our bilateral cooperation, explore new mutually beneficial partnerships and collaborations aimed at achieving prosperity. We must now deepen the bonds of friendship between our two countries. We expect to conclude several agreements ranging from security to tourism and agriculture.
Brunei has always been an important partner when it comes to defense cooperation with the Philippines. So during my trip, I will discuss with His Majesty ways for further cooperation with Brunei in ensuring the defense of our countries and of our region. As mentioned in my State of the Nation address last year, tourism continues to be an important economic engine of our growth, employing at least 5 million of our kababayans. During this trip to Brunei, we will sign the Philippines-Brunei Darussalam MOU on tourism cooperation. Uy, And ayos through yun this MOU, we hope to entice and attract Bruneian tourists to explore the Philippines. Brunei, despite having a relatively small population, it is the quality of tourists and not the quantity that counts. These are mayayaman also mga among the tao three dun eh. priorities born from the successful convening of the third Philippines-Brunei Joint Commission for Bilateral Cooperation, which was held last August. I am confident that our partnership with Brunei in these important sectors will further bolster our political, economic, and people-to-people ties. Tomorrow, I will engage the business communities in the Sultanate and highlight the Philippines as one of the fastest growing economies of Asia, best as a good choice for investments. I look forward to securing investments that will generate more jobs, contribute to poverty alleviation, and accelerate the economic transformation of our country. From there, I will proceed to Singapore, and I will Back to back. deliver the keynote address for this year's Shangri-La Dialogue. The Shangri-La Dialogue is a very Nagsalita din ba si Digong sa Shangri-La Dialogue? During his term? O baka sabihin nyo, may pandemic. Hindi ba pwedeng na-invite siya ng 2016, 2017, 2018, 2019? Hindi pwede yun? Siguro naman na-invite na. Siguro naman. Let's give him the benefit of the doubt. Pero hindi tayo sure. important dialogue because it is a dialogue about security and defense concerns amongst several foreign ministers, defense ministers, and I think it is extremely timely that I attend and put forward and articulate the Philippines' perspective and outlook on defense and diplomacy, while we continue to highlight the Philippines' commitment to a rules-based international order and constructive multilateralism amidst the current geopolitical challenges that we face in our region. My visit to Singapore is part of a series of high-level exchanges between Philippines and Singapore, which began at the start of the year. This year, the Philippines and Singapore are celebrating 55 years of diplomatic relations. And my visit is timely, as I will also take the opportunity to invite the new Singaporean President and Prime Minister to visit the Philippines as a testament to our strengthening bonds. This is also very useful as they have just changed the leadership. The leadership has just shifted earlier this month, and it will be very, very good to begin immediately to start to strengthen our relations with the new leaders of Singapore. Hangad ko po na sa aking pag-uwi dito ay may hatid kaming pasalubong na magandang balita mula sa aming pagbisita sa Brunei at sa Singapore. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Yun. So yun mga kutsero. Yan yung pre-departure speech niya. And true to his word, may mga napirmahan nga na mga agreements. May mga napirmahan. Isa dyan yung tourism, maritime cooperation. Hindi ito related yata pa sa sa West Philippine Sea. Related to sa mga seafarers. Dun sa mga mga seaman. And food security. Siyempre, lapit lang sa atin ng Brunei. So, baka merong doon. Baka merong tao dito. What do you call this? Baka merong agreement that will enhance our capacity na mapakain ng bawat Pilipino. His office said the Philippines and Brunei signed a memorandum of understanding on maritime cooperation
to boost information sharing, skills training, and research. LOI to renew Memorandum of Understanding on Food Security and Agricultural Cooperation. So, letter of intent. So, yung kanyang letter of intent ay para sa to renew Memorandum of Understanding. Okay. Para i-renew yung MOU on Food Security and Agricultural Cooperation. Tapos may bagong MOU na pinirmahan para sa DOT. So, ito sa Tourism Cooperation naman. MOU. And the Ministry of Primary Resources and Tourism of Brunei, which aims to generate cooperative tourism projects and increase tourist arrivals between the two countries. Specifically, sa Islamic tourism and the promotion of Muslim-friendly destinations. So, di ko pa alam ano ibig sabihin niya, no? Hindi ko pa alam kung ano ba. Does that mean na i-highlight na natin ang Mindanao as one of the main tourist attractions of the Philippines? Kasi nandun yung ano natin andun yung Islamic community majority. So, that's a possibility. Pwede rin on a policy level, yung mga mga halal, mga ganun. Maging Muslim friendly nga. Ayun, Muslim friendly yung mga pupuntahan. So available yung mga food na for the Islamic faith. Ano pa ba? Mga venues that will allow for prayer siguro kasi 'di ba meron silang 5 prayer sa maghapon. So, ganun, may mga areas for prayer and what have you. So, yung siguro ibig sabihin ng promotion of Muslim-friendly destinations. I don't know yet. But anyway, tsaka Memorandum of Understanding on STCW. So, ito yung ito nga yung pang maritime cooperation. It's more on more on mga seafarers. Certification kasi yan para sa mga seaman, yung STCW. And so merong MOU between the Philippines and Brunei to recognize the national certificates issued by both focal agencies of the two countries. So pinapalitan niyan yung nauna ng pinirmahan na same document which was signed in 2001. Tapos ito maritime cooperation din on skills training, research, information, and siguro preventing pollution siguro yan. At least sa food security. LOI, letter of intent, was executed between the DA and the Agriculture and Agri-Food Department or AAD of the Ministry of Agriculture of Brunei. So ang target naman yan is food security and sustainable agriculture. So marami silang napirmahan kanina, no? Sabi ng PBBM, I think the MOUs that are being signed today that we shall witness, Your Majesty, will be a very good start to once again re-energize. Tumamlay kasi. And I think the areas that we have talked about, that we have paid attention to for these MOUs are certainly rich with potential. Yun ang sinabi ni Presidente dyan. Actually, may update pa nga dito yung mga mga reporters. So, pakinggan natin. Let's get more updates on President Marcos's Brunei visit. Joining us is News 5's Jenny Dongon, reporting to us live. Hi Jenny, we heard sobrang jam-packed na schedule ni PBBM dyan sa Brunei. Talk us through his itinerary for this trip. Yes, Sean, mainit niyang tinanggap ni Sultan Haji Hassan al-Bolkiah si Pangulong Bongbong Marcos, kasama nga na pumunta dito sa Brunei Darussalam si First Lady Liza Marcos at ilan niyang gabinete at ilan nga o marami siyang mga memorandum of understanding na pinirmahan at alas 10 nga kaninang umaga nang dumating dito sa Bandar Seri Begawan International Airport si Pangulong Bongbong Marcos at sinalubong siya ni Brunei Haji Hassan al-Bolkiah at pagkatapos nga noon ay tuloy-tuloy na yung kanyang naging activities. Una na dyan yung bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay Sultan Haji Bolkiah at personal din inimiktahan ni Bolkiah si Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay na rin ito sa 40th
diplomatic relations ng Pilipinas at nito nga Brunei. Kasama nga sa mga napag-usapan yung economic at maritime cooperation ng dalawang bansa. Isa pang highlight ngayong araw yung mga napirmahang Memorandum of Understanding Yun, no? sa sektor ng turismo at agrikultura. Sabi nga mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat maliit ito, Sean, itong bansang Brunei, nasa mahigit 500,000 lamang yung populasyon dito. Malaking bagay din na Ang pagtuunan konti yung nila. sektor ng turismo dahil nga nung babalikan natin yung 2023 ay nasa 6,000, mahigit 6,000 lang yung mga turista mula dito sa Brunei ang nagtungo doon dyan sa Pilipinas. Kaya isa nga doon sa kanila pagkasunduan dito sa MOU ay bigyan or tutukan pa yung sektor ng tourism na maging mas Muslim-friendly doon sa mga manggagaling dito sa Brunei patungo nga dyan sa Pilipinas. At kanina nga, Sean, bandang alas 4 ng hapon ay nakipag-usap din ito si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito nga sa Brunei na nasa 25,000 yung number nila dito at majority Dami sa palang kanila ay Pilipino mga dun. highly skilled professionals. At dito nga, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos yung gumagandang ekonomiya ng Pilipinas at sabi niya nga someday sana ay bumalik na sa Pilipinas itong ating mga kababayan at doon mag-invest ng kahit kaunting negosyo lamang para naman hindi sila mawalay doon sa kanilang pamilya. Bagamat itong Brunei ay nasa 2 hours lamang yung layo mula dyan sa Pilipinas. Sean. Jenny, gaya nga ng nasabi mo, isa sa mga naging sentro 2 hours lang, no? Para ka lang na traffic mula Alabang hanggang Taft. Ganun lang. Ganun lang pala yung intayan papuntang Brunei. Malapit lang pala. Para ka lang na traffic simula Alabang hanggang Taft. ng usapin ay itong maritime cooperation with Brunei. Ano ba ang ating aasahan dito sa cooperation na ito? Meron bang mga joint drills? Meron bang promised na mga equipment na ibibigay sa atin? Can you tell us more about that? Gretchen, ang binigay pa lang na information sa atin nitong Presidential Communication Office regarding dito sa MOU, dito nga sa Maritime Cooperation, ay mas papalakasin pa itong information sharing, itong skills training, at sinasabi nga na it is crucial dito nga sa dalawang maritime nations. Pero doon magdidig deeper pa tayo kung ano yung nilalaman nito ay hindi pa natin maibibigay sa publiko dahil nga hindi pa tayo binibrief mismo nitong ng kampo ng palasyo dahil nga close in itong nangyari. So walang military pa pala nila for at now. bukas ay asahan natin na mas ilalatag pa ni Pangulong Bongbong Marcos yung napag-usapan nila ni Sultan Bolkiah dahil nga bago siya tutungo doon sa Singapore bukas ay magkakaroon muna siya ng kapihan with the media at doon nga maaaring nga sagutin isa-isa itong napagkasunduan dito nga sa MOU regarding sa maritime cooperation, sa agriculture, maging dito sa tourism. Jenny, nabanggit mo nga na itong si President Marcos ay nakipagkita din sa Filipino community dyan sa Brunei na binubuo nga ng 25,000 highly skilled Filipinos. Pero dun sa pag-uusap nila, ano ba yung mga issues na ni-raise ng ating mga kababayan dyan sa Brunei? Actually, ang gusto lamang ng mga kababayan natin dito sa Brunei ay maging proud daw sa kanila itong si Pangulong Bongbong Marcos, maging ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas dahil nga alam mo na sinasabi nila na bago pa man nakamit nitong Brunei yung kanilang independence 40 years ago, ay nandito na sila. Andito na yung mga teachers, sila yung mga first teacher, architecture dito sa Brunei. At sinasabi nga nila, yun yung gusto nilang ilatag. At ang sinasabi naman nila pagdating doon sa mga infrastruktura daw sana, lalo na dyan sa terminal natin sa NAIA, International Airport, yun yung isa sa nilatag nila kay Pangulong Marcos. At sabi naman sa kanyang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, ay asahan na lalo na sa mga susunod na taon, na gaganda na yung airport natin dyan dahil nga mag-i-invest pa or may partnership na tayo with private. At isa pa dito sa sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos ay mag-invest na rin yung ating mga kababayan. Nakapag-ipon na dito sa Brunei, dahil nga sinasabi niya na yung investment natin ay yung ekonomiya natin ay gumaganda na. Actually, ang sinasabi niya, hin-highlight na dito ay naglabas or nakapag-approve ang pamahalaan ng 1.26 trillion pesos. Trillion pesos yan na bibigay doon sa mga investors at saka sa mga negosyante. Mas mataas daw yan doon sa target nila na 1.15 trillion pesos. Kaya sabi niya, someday sana ay mahikayat niya yung ating mga Pilipino o mga Pilipino dito na umuwi ng Pilipinas at siyan nga magmamuhunan sa ating bansa.
At aside from that, ang sinasabi naman nila, itong ating mga Pilipino dito ay so far wala naman silang problema dahil mabilis sila maka-adapt. Actually nga, ma-share ko lang din kung gaano ka-close yung ties ng mga Pilipino at mga taga Brunei dito. Majority ng mga nakakausap natin sa mga hotel or sa mga transpo nila, marunong magtagalog. Ang sinasabi nila, tinuturuan daw sila ng mga Pilipino, kapwa nila Pilipino sa kanilang trabaho o doon man sa kung saan mang komunidad dito sa Brunei. Ano ba ang karaniwang trabaho ng mga Pilipino dyan, Jenny? Highly skilled Meron dito, Mga Gretchen, licensed ay architecture, meron din tayong mga Architects. teacher, customer service representatives, at meron din sa mga hotel. Kaya yung bubungad sa'yo dito, majority ay sinasabi nila, magandang umaga, kamusta po kayo? So, gano'n ka-close yung ties ng mga Pilipino dito sa Brunei. Dahil nga, maliit lang din itong bansang ito, pero napakayaman nga. Kaya ito yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat pang palakasin yung ties ng dalawang bansa. Right, and as we know, Jenny, naku, gusto ko tuloy pumunta ng Brunei. Na-curious ako, 2 oras lang pala yung flight, titignan natin yan for next vacation. Pero back-to-back ang trips ng Pangulo, Jenny, sasama ka rin ba patungong Singapore? Medyo maraming may high-level conference na pupuntahan or dadayuhin dyan si President Bongbong Marcos. What can you tell us about the Singapore leg of this trip? Yes, Sean, actually bukas, after niya makipag-usap dito sa business sector, dito sa gas at renewable energy sectors dito sa Brunei, tutungo ng bandang hapon si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Singapore. Actually, may team na tayo na pumunta dyan, nakabantay na dyan sa Singapore, si Gerard. At sinasabi nga dito ay siya yung magiging keynote speaker sa 21st edition ng Shangri-La Dialogue. Actually, ang sinasabi dito talagang highly anticipated ito dahil isang pinuno lamang ang binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita o mag-deliver ng kanilang speech. At aside from this, Sean, isa din sa activities ni Pangulong Bongbong Marcos dyan ay kakausapin niya ang bagong presidente at prime minister ng Singapore at iimbitahan niya na pumunta nga dyan sa Pilipinas. So maganda ang maikli lang 2 days. Lapit lang din kasi But I think well, actually matagal na nga yung 2 days para sa mga meeting. Matagal na yun. Mahaba na yun. Wala namang negotiations na involved I mean, kung pupunta ka lang doon tapos pirmahan lang, wala nang negotiation. Di go, di ba? So mga kotsero, once again, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?